Ang nangungunang himpilan ng radyo at telebisyon, broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Matarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman, Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alert! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. At magandang umaga, lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-19 sa buwan po ng Agosto, taong 2020. Live tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mga kaibigan, mula sa bayan po ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga Radyo Bandera News FM relay station. Mga kaibigan, ay yung atin hong pinakabagong istasyon. Magandang umaga muna sa 95.9 Radyo Bandera Taytay. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, live po tayo mga kaibigan sa Bandera News TV. Yan po ay sa Channel 40. Sa inyo ho mga local antena, mapapanood nyo ho kami ng live. Sa bayan po kaming napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa City. Siyempre po sa inyo ho mga cellphone, mga kaibigan, mapapanood rin ho ninyo kami ng live sa inyo hong mga Facebook account. I-type lang po ninyo yung Bandera News TV Philippines, mga kaibigan, sa inyo hong mga Facebook account. Paki-like na rin ho ninyo, paki-follow para magpa-pump up yung amin hong mga live streaming every time na magma-update ho kami sa atin hong mga balita sa loob at labas ng lalawigan ho ng Palawan, mga kaibigan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng bumubuo ng Radyo Bandera Puerto Princesa, siyempre sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon, si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dansil. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager Carlo La Rosa. Mga kaibigan, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Marami na naman tayo mga pag-uusapan ngayong umaga. Meron tayong malungkot na balita. Mamaya yung mga balita makukuha natin sa bayan po ng Coron. Dahil ho yung nagpositibo sa local transmission, mga kaibigan, na dinala ho sa kulyon. Sumakabilang buhay na ho ito kahapon. Radyo Bandera COVID-19
Mamaya magbibigay tayo ng update. Magmumula ho sa Calamyanes, si Kabanderang Glo Arguelles, mga kaibigan. Kailan lang ito? Nung isang araw lang ito nagpositibo. Pagkatapos ngayong araw, kahapon lang ho, mga kaibigan, ay nakakalungkot na balita, ay binawian ho ito ng buhay. So, alamin natin kung ano yung mga nakita, posibleng baka may mga komplikasyon din kasi, mga kaibigan. May dati na hong sakit na dagdagan pa nitong coronavirus, mga kabandera. So dito sa bayan ng sa Calamyanes, so ito yung kauna-unahan na local transmission na namatay din ho kalaunan, mga kabandera. Sa iba pa nating mga balita, ito ho, parang urong-sulong ito, mga kaibigan. Hindi na ho kailangan pa ng mga motorsiklo. Yung mga nagmumotorsiklo. Yung, ano ba ito? Para talaga naman. Yung mga motorcycle barrier sa pagitan ng driver at angkas, simula ngayong araw, mga kaibigan, ayon ho sa National Interagency Task Force, ngayong araw po, wala na ho, hindi na ho kailangan ito sa mga magkakasama ho sa bahay, mga kaibigan. Ito ho yung pahayag ng IATF kasunod ng samot-saring batikos sa kanilang natanggap mula sa publiko, mga kaibigan. Naniniwala kasi ang mas nakararami na takaw aksidente lang ang dala nito sa mga motorista kesa ang proteksyon kontra sa COVID-19. Ngunit paglilinaw ng ahensya, ito ay epektibo lamang sa mga mag-asawa at mga nakatira sa isang bahay sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ o yung General Community Quarantine, mga kaibigan. Paano pag MGCQ? Kabanderang Bong. Mga kaibigan, ibig sabihin, pwede na ulit ang angkas kahit wala ng barrier sa pagitan ng mga ito, basta't mapapatunayan lamang ng mga motorista na sila'y mag-asawa o nasa iisang bahay. Nanay, siguro pwede, kapatid, basta nasa isang bahay lang. Pero kinakailangan pa rin ang paglalagay ng barrier na aprobado ng IATF kung ang mga ito ay hindi magkamag-anak o hindi nakatira sa iisang bubong, mga kaibigan. Talaga naman, para tayong circus. Ginagawa lang sunod-sunuran yung taong bayan. Napagastos na ho yung iba. Mga kabandera, yung iba ho ikakabit na nga dahil ho dyan sa kautusan na yan. Katapos biglang ganon. Kaya hindi mo maiwasan yung mga tao nagtatatalak. Puro batikos yung inaabot, talaga naman. Alas 5:08 ng umaga. Ay, nako naman. Update natin. Dito ho sa Pilipinas, meron na ho tayong 169,213 na mga may kaso ho ng coronavirus. Yung bilang ng mga nakapag-recover na ho, ang dami na pala. 112,861. Amakin mo yan, ibig sabihin nasa 60,000 plus na lang, mga kaibigan. Mga nakapag-recover na. So 169 pa rin yung active cases. Meron lang 2,000, 2,687 lang yung mga nasa sumakabilang buhay, mga kabandera. Yung mga hindi na talaga kinaya. Active cases sa Palawan, meron ho tayo sa buong probinsya natin na 45 piraso, mga kabandera. Yung mga active cases sa Puerto Princesa, pababa 20. Meron tayong 20 sa Rojas, 4. Sa Taytay may 1. Sa Coron may 5. Sa Cuyo may 6. Bataraza may 1. Sa bayan ng Quezon 2. Culion 1. Dumaran 1. Brooks Point 3. Agutaya 1, mga kaibigan.
Yung bilang ng mga nakapag-recover sa Puerto Princesa, 18. Sopronio Española, 11. Coron, 6. Busuanga, 4. Bataraza, 8. Aburlan, 3. Rizal, 3. Sa Araceli, 3. Sa bayan ng Cuyo, 17. Sa bayan ng Brooks Point, 5. Sa bayan po ng Rojas, 3. Sa bayan ng Taytay, 9. Sa bayan ng Dumaran, 3. El Nido, 1. San Vicente, 2. At sa bayan ng Quezon, 1. Mga kaibigan. So yan ho, yung mga bilang ng mga nakapag-recover na, 99 mga kaibigan. Isa na lang, 100 na. Baka mamaya may makapag-recover na mga kaibigan. So 100 na, 45 yung current cases. Mga kabandera, tuloy-tuloy na po tayo sa pagkalap ng mga balita. Mga kaibigan, unahin natin yung bayan po ng Rizal, si kabanderang J. Gamelo. Para sa kanyang balita, mga kaibigan, yung JP Rizal National High School nagpasalamat sa pagtatapos ng kanilang bridging class on air. Detalye ng balita, kabanderang J. Gamelo. Mga kaibigan, balikan natin. Medyo nag-cut. Humangin ng malakas doon sa Rizal. Unahin na lang muna natin si kabanderang Frank Tronco. Mga kabandera, sa kanyang balita. Kabanderang Frank, magandang umaga. COVID-19 magandang umaga, kabanderang Paul. Magandang umaga, lalawigyan ng Palawan at magandang umaga, Ria Toba. Isinagawa ang libreng sakay program ng PNP Batarasa sa mga taong walang masakyan pauwi sa kanilang lugar sa bayan ng Batarasa, Palawan. Araw ng Martes, Pizza 18 ng Tulukuyan, sa pamamagitan ni Police Captain Sir Dairos El Rigundo, nagsasagawa ng libreng sakay sa mga residente ng bayan ng Batarasa upang ihatid sa kanilang mga lugar, lalo na sa ngayon at tagulan na hirapan ng mga ito na umuwi sa kanila. Ikinatuwa naman ng mga residente sa lugar ang libreng sakay na isinagawa ng PNP Batarasa dahil malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa ngayon na tagulan sa nasabing lugar. Mula sa bandera News, Rito Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-Estado sa News and Darren Tapos, Bandera News Philippines. COVID-19 Alas 5:12 ng umaga. Mga kaibigan, bangon-bangon na tayo. Maraming salamat sa report ni kabanderang Frank Tronco. Live mula po dyan sa bayan po ng Batarasa. Magandang umaga muna sa ating mga taga-pamilihang bayan. Yung mga tendero-tendera natin dyan, yung mga matadero natin, yung mga mamimili natin. Good morning! Good morning! Good morning! Siyempre ho, dyan ho sa may terminal, yung Charing, malakas ho, umuugong yung Radyo Bandera. Sa bayan ng Taytay, sa may sentro ho nila, ang mga kaibigan, sa pamilihang bayan din ho nila, dumadagundong. Tuloy-tuloy na po tayo. Puntahan ho natin yung bayan po ng Brooks Point. Mga kaibigan, si kabanderang Loredeza, 4 na milyong pisong inilaan ng lokal na pamahalaan para sa karagdagang alokasyon sa Department of Education sa bayan ng Brooks Point. Kita mo yan, 4 na milyon. Detalye ng balita, kabanderang Loredeza, ibandera mo! Maglalaalang lokal na pamahalaan ang bayan ng Brooks Point ng 4 na milyong pisong pundo para sa karagdagang alokasyon ng Department of Education sa K-12 learners na sa North at South Brooks Point District. Base sa impormasyon na kalat ng news team, kukunin ang nasabing pundo sa subsidy ng lokal na pamahalaan sa DepEd o ang Available Special Education Fund. Ang pundo ay ilalaan sa pagpiprenta ng mga modules para sa K-12 learners na nasabing munisipyo. Samantala na sa sangguniang bayan na ang sulat ng punong bayan patungkol sa alokasyon at pag-aapuba ng nasabing programa para sa DepEd Brooks Point. Mula sa Radyo Bandera Brooks Point, Royal San Dides, para sa pinaka-hospital sa News and Current Affairs,
Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning. Good morning. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Kabanderang Lorideza live mula po dyan sa bayan po ng Brooks Point. Radyo Bandera. Mga kaibigan, puntahan natin si Kabanderang Mark De La Torre live mula po dyan sa Pamilihang Bayan para sa mga update natin sa mga presyo ng bilihin, mga presyo natin ngayon dyan. Kabanderang Mark, good morning! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Yes, good morning Kabanderang Paul. Good morning na sa ating mga kabandera. Ayan, nandito. Ayan, nandito tayo ngayon sa pamilihang panlungsod ng Puerto Princesa. At syempre Kabanderang Paul, ito yung mga presyo nitong ating mga bilihin. Umaga Kabanderang Paul. Dito tayo ngayon sa Ronald Store at ito yung presyo ng mga gulay dito ngayon sa palengke, Kabanderang Paul. So, syempre, ito yung presyo nitong ating kamatis. Nasa 120 yung presyo nitong ating kamatis. Presyo kada kilo. Yung kalabasa naman nasa 40 pesos. Yung opo naman nasa 60 pesos. Itong patola nasa 50 to 60 pesos. Yung ampalaya naman nasa 100 kada kilo. Yung okra ayan dito may tag 20 or may tag 10 pesos to 15 pesos yung per balot. Yung sitaw tag may tag 10 pesos din kada tali, Kabanderang Paul. Samantala dito naman tayo sa local imported na mga gulay, Kabanderang Paul, dito sa ating repolyo. Ang repolyo natin nasa 90 pesos. Ay ito pala, Kabanderang Paul, dito sa ating local imported na mga gulay abangan ng ating mga kabandera dahil ayon sa aking mga naririnig ay medyo may magkakaroon ng pagtaas, no? Nako! Lalo na ngayong papasok na naman yung bare months, Kabanderang Paul, medyo may paggalaw. May konting paggalaw nitong mga bilihing gulay, lalo na nitong mga local imported na mga gulay, Kabanderang Paul. Pero sa ngayon, ito yung presyo, katulad nitong repolyo, Kabanderang Paul, nasa 90 pesos yung presyo kada kilo ng repolyo. Yung Baguio beans naman nasa 125 yung presyo niya. Yung carrots naman nasa 100 to 120 yung presyo kada kilo. Yung sayote naman ay nasa 60 pesos to 70 pesos naman yung presyo, Kabanderang Paul. Oo. Yung mga presyong ito sa ngayon, Kabanderang Mark, maintain. Tama? Yes, Kabanderang Paul, maintain yung presyo ng mga gulay natin. Okay. So, antabayan na natin, pagpasok ng bare months, posible na konting paggalaw yung aasahan natin. Oo, at syempre malamang pagpatak ng December, Kabanderang Paul, o pagdating ng December, talagang yun na, dadagdagan na yung mga presyo. Doon na, okay. Sige, maraming salamat sa update, Kabanderang Mark, mula dyan sa Pamilihang Bayan. Okay, Kabanderang Paul, yan muna yung mga update nila dito sa Pamilihang Panlungsod ng Puerto Princesa. Mula pa rin yan dito sa Ronald Store, dito sa may barangay sa New Market, Puerto Princesa New Market. Ako pa rin si Mark De La Torre para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning. Maraming salamat, Kabanderang Mark De La Torre. Mga kaibigan, live wala po dyan sa Pamilihang Bayan sa Barangay San Jose, yung New Public Market. Good morning. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Yung mga nanonood sa atin hong live streaming, good morning, Amor Mondragon, si Apolion Vasquez, si Tokayo. Morning, Kabanderang Paul. Pakibati naman mga kasama kong gwardiya na naka-duty ngayon sa WPO Santa Monica. Nakatutok sa iyo ngayon. Si Sergeant, si SG Abreu Melvin at si Dumangog family. At sa Dumagog family, nanonood rin sa iyo ngayon. Maraming salamat sa panonood. Si Lilian Morales, mga kaibigan, pabati daw, watching from Barangay Bagong Sikat. Maraming salamat. Si Anko Kurachi, morning from Jeddah. Carolina Manabat, magandang umaga. Yung mga binati ko, pakishare na ho. Huwag na ho kayong magpatumpik-tumpik pa.
Carolina Manabat, Santa Lourdes Honda Bay family daw. Si Tukayo ulit Tox, si Ermat Armado Vasquez at si Beth Vasquez. Araw-araw nakikinig. Salamat Tox. Sino to? Si Nailin Acosta Iana. Magandang umaga. Castro Baldo, bago natin kunin si Kabanderang Spark. Nasa linya na, nasa line 2. Good morning Kabanderang Paul sa lahat ng nanonood at nakikinig sa buong lalawigan ng Palawan. Pabati naman po sa lahat ng IPMR ng barangay sa bayan ng El Nido. Mabuhay po kayong lahat at ang programa ninyo. Pabati mula kay Castro Baldo, mga kaibigan. Belated happy birthday kay Ken. Pakibate yung mga guard dito sa ospital ng Palawan. Nakikinig ngayon sa programa ni Kabanderang Paul. Maraming salamat. Mabati mula kay 1490. Mga kaibigan. Nasa linya na si Kabanderang Spark. Puntahan muna natin. COVID-19. Yung mga binate paki-share na ho. Huwag na ho kayong mahiya. Kabanderang Spark Sasi para sa kanyang balita, mga kaibigan. Mula po dyan sa bayan po ng Nara. Update ho tayo. Mga kaganapan ho. Kabanderang Spark. Good morning. Radyo Bandera. COVID-19. Yes, magandang umaga, Kabanderang Paul. Samantala sa balita, sa pagtatapos ng class on air ng Jeep Rizal National High School, kahapon, nagpasalamat si Public School District Supervisor Alicia Ilyasar sa Radyo Bandera na naging daan sa paghahatid ng edukasyon sa mga mag-aaral sa pagbabago ng sistema ng edukasyon dahil sa pandemic COVID-19. Anya, naabot ang mga lugar na kung saan mahirap puntahan ng mga kaguruan. Pero para mapadali ang pagbibigay ng edukasyon. Dahil sa pakikinig sa radyo ay nakakasabay din ang mga ito. Kanya rin pinasalamatan ng mga sponsors sa LGU Rizal sa mga naging ambag nito. Inaasa naman si Ilyasar na magpapatuloy ang serbisyo at sakripisyo ng mga kaguruan para magsilbi sa mga estudyanteng Pilipino. Yan ang balita live mula dito sa bayan ng Rizal. Jay Magpano Gabilo para sa pinaka-respetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Jay, good morning. Yes, Kabanderang Paul, good morning. Hinimay-himay ba pinaliwanag kung saan gagamitin itong 4 na milyong ito? Kabanderang Paul, itong kapangako na banggit din ito ni District Supervisor Ma'am Alicia Ilyasar, gagamitin ito para daw sa kasi meron silang plano na gumawa ng sariling radio station para daw sa pagbibigay din ng mas malawakang edukasyon sa mga mag-aaral. Sariling radio station? Sabihin mo, dyan na lang. Na lang, black time. Kabanderang, isa din yun sa tinitingnan na posibleng mangyari ni District Supervisor Kabanderang Paul. Isa din yun sa sinabi niya kahapon. Pero inaantay na pa rin yung magiging advice ng superintendent sa kanya kung ano pa yung mga pagbabago sa mga susunod na araw, Kabanderang Paul. Okay. Maraming salamat, Kabanderang J. Magbanwa Gamelo, live mula po dyan sa bayan po ng Rizal. Maraming salamat. Balik sa inyo. Radyo Bandera. COVID-19. Alas 5:23 ng umaga. Mga kaibigan, magandang umaga. Anita Rubio Valladares. Good morning, Kabanderang Paul. Shout out ko lang ang mga kasamahan kong guro sa Kalalambot, Calategas National High School. Totoo na yan, Bong, Oo. Calategas National High School, napagod ng pagpiprint ng modules, preparation para sa pasukan. Alam niyo mga kaibigan, ito hong ginagawang sakripisyo ng ating mga guro ngayon. Grabe! Okay lang yung mga bata-bata pa pero yung mga paritiro na, ayoko lang kasing pangalanan. Dahil malaking issue ho ito, mga kaibigan. Ayoko lang hong pangalanan. Dito ho sa Palawan, meron na hong namatay kakagawa ho ng module na yan, guro. Hindi ko na ho papangalanan kasi respeto na lang sa pamilya. Nako talaga naman. Na high blood, kakapuyat, walang tulog, stress, sariling gastos. Tapos paggawa, may mali, ulit. Sinong hindi mamamatay sa ganyang diskarte? Pwede namang freeze lang muna. Well, anyway, yan natin yung gobyerno natin para dyan. Magandang umaga, Kabanderang Paul.
Pabati ko lang lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Pagbati mula kay Kabanderang Frank Tronco, mga kabandera. Radyo Si Kabanderang Spark Sassy, eto na. Naputol na naman. Radyo Bandera. Unahin muna natin ito mga kaibigan. Mula ho dyan sa bayan po ng Coron, si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles. Mga kaibigan, yung bayan ng Culyon, nag-lockdown na rin. Detalye ng balita, Kabanderang Glo Bernabe Arguelles. Ibandera mo! Radyo Bandera. COVID-19. Yes, good morning, Kabanderang Paul. High energy ka ngayong umaga ha. Sunod-sunod na nagdeklara ng lockdown ang 3 bayan sa Calamianes Group of Islands. Unang nagdeklara ng total lockdown at hindi pinayagan simula kahapon ng umaga na makapagbiyahe ang mga bus, van at jeepney mula sa bayan ng Busuanga dahil ito ang karugtong na bayan ng Coron. Ito ay nakaraang mai-report o ma-expose sa social media noong Lunes ng gabi na may isang 82 years old na residente ng Barangay Tagumpay ang nag-positive sa swab test at nasa isolation room noong mga panahon yun ng Kulian sa Itayimay General Hospital at una nang nagsagawa ng total lockdown ang buong barangay ng Tagumpay. Sumunod na nagpalabas sa opisyal na pahatid o nagpabatid ay Edilio Pulion sa pangunan ni Mayor Viña na Pachi de Vera. Nakasaad sa pabatid na dahil may local transmission na sa Coron ay pansamantalang pinagbabawalan ang pagbibiyahe ng mga taga-Pulion at mga taga-Coron sa bayan ng Pulion. Subalit pinapayagan naman ang essential travel tulad ng health emergency, mga OPD, patient at pasyenteng may follow-up sa Pulion sa Itayimay General Hospital at ang pasyente may referral mula sa kanilang mga rural health unit. Maging ang mga private at public booth na may sakay ng mga local, individual, maging ang paglabas ng anumang cargo patungo ibang munisipyo ay pansamantalang sinuspindi ng Pulion. At kagabi ay lumabas na din ang announcement ng Municipal COVID-19 Interagency Task Force ng Linapakan na pansamantalang sinuspindi ang biyahe ng mga bangka paalis at pauwi ng Linapakan maliban sa may mga medical concern, pagpapurchase ng mga basic commodities at ang may mga government transaction activities na may relation sa peace and order. Subalit kailangan kumuha muna ng referral mula sa MHO, Mayor's Permit at Travel Authority. Samantala, 24/7 naman na bukas ang tanggapan ng Barangay Tagumpay na pinamumunuan ni Kapitan Cliff Astor para sa konsen ng kanilang mga kabarangay. Kahapon ay 18 relative ni Lola na pumanaw na rin kahapon ng alas 3 ng hapon ang kinuha na, inimbitahan ng barangay at ng Interagency Task Force para dalhin sa isolation facilities habang hinihintay ang result ng kanilang mga swab test na ipapadala pa sa Puerto Princesa City. Sa kasalukuyan, medyo tahimik, kaunti ang umiikot maliban doon sa mga barangay tanod, mga barangay officials dito sa bayan ng Coron at maging ang mga kababayan mula sa mga island barangays at maging sa mga agricultural barangay ay kakaunti na rin ang nagtutungo dito sa bayan ng Coron. Pinapanatag naman ng Local Interagency Task Force ang Coronians dahil yung mga kamag-anak ni Lola na pumanaw na kahapon ay nasa isolation facilities na din. Yan ang update mula dito sa bayan ng Coron. Glover na Berguelias para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera. COVID-19. Good morning. Good morning. Maraming salamat, Kabanderang Glover na Berguelles live mga kaibigan. Mula po dyan sa bayan po ng Coron. Radyo Bandera. Condolence ho sa pamilya ni nanay yung sumakabilang buhay na 80 years old positive sa coronavirus dyan po sa Calamianes mga kaibigan. Hindi ko lang alam kasi kung taga-Coron ito o taga-Culyon mga kaibigan. Puntahan natin si Kabanderang Japet Disaka live mula po dyan sa bayan ng Rojas. Kabanderang Japet para sa kanyang balita, yung mga guro sa barangay Dumarao umihiling sa pamahalaang panlalawigan ng malagyan ng communication signal sa kanilang barangay. Detalye ng balita, Kabanderang Japet Disaka, Ibandera mo! Radyo Bandera. COVID-19. Umihiling ngayon ang mga kaguruan ng barangay Dumarao, Rojas, Palawan sa pamahalaang panlalawigan na mapagkalooban ng kanilang barangay ng komunikasyon signal. Ito ay dahil sa walang cell site sa kanilang barangay at hirapan pang bago mga sarap na signal
ang kanilang cellphone kung saan kinakailangan kanila umakyat ng bundok o pumunta sa kalapit na barangay. Kwento ng principal ng Damaraw na Elementary School na si Mama Irene Garaes. Kunayan naman isang malaking hamon sa kanila ang kawalan ng signal itong enrollment para sa distance learning. Dahil hindi katulad ng ibang school na virtual o phone touch ang naging enrollment. Dahil sa kahirapan signal ay kahirapan din na makapag-text o makapasok ng tawag kung kaya house to house ang kanilang ginawang enrollment. Idagdag pa umano ang distansya ng bahay ng kanilang mga estudyante. Dahil sa kabila naman ito ay 100% na rin tapos ang enrollment. So, nito gagawa ng resolusyon ng barangay na umiling sa pamalang panalawigan sa pamagitan ng Gobernador Jose Chavez Alvarez na pagkaluban ng cell site sa nasabing barangay. Samantala, sa uli, umaasa naman ang mga magulang, puro estudyante at mismong barangay na pagbibigyan ng kanilang kahilingan lalo na't limang elementary school at isang high school ang nakatayo sa nasabing barangay kung saan kinakailangan ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng guro at mga estudyante ngayong mayroong distance learning. Yan yung report mula dito sa munisipyo ng Rojas. Dapat isaka para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alas 5:30 ng umaga mga kaibigan. Good morning kay Mercy Moralion, Lorna Madamag, Roldan, Tonsky Magbanwa, Austria, Clarice Ann Barsanas Despi, Vanny Rose Amoroto Bugos, Mark Laude. Sa mga binasa natin, pakishare na ho mga kaibigan. Yung mga gwardya sa NCCC Moldao, maraming salamat nakikinig. Ibibigyan lang natin ng credit. Ang dami raw kasi nila ngayon doon pakapalibot sa mga post nakabandera. Talaga naman. Oras natin, alas 5:31, hatid sa atin ng Nature's Medic mga kaibigan, Center for Alternative Medicine. Para sa libreng check-up at libreng konsultasyon, pumunta lang po kayo dito mga kaibigan sa punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Hanapin nyo lang po si Doc Glenn Sanico mga kaibigan. Para sa libreng check-up at libreng konsultasyon mga kaibigan. Okay, dito lang po yan sa Makasait Commercial Complex, punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Nature's Medic, Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Report! Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Sanfilm Plus Herbal Capsule. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, i-bandera mo. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page.
Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, ibandera mo. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, ibandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari ka magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw, kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Ngayong August,
Muli na namang maglilibot ang team ng Doc Natural para maghatid ng libreng konsultasyon. Abangan ang team ni Doc Glenn Sanico sa inyong mga lugar. Sa bayan ng Brooks Point sa August 13 umaga sa Radyo Bandera Station Esperanza Compound, Poblacion District 2, Brooks Point. Sa bayan ng Batarasa sa August 13 hapon sa Radyo Bandera Station Mabini Street, harap ng RHU Building, Batarasa. Sa Rio Tuba, Batarasa sa August 14 umaga sa Radyo Bandera Station Makasohot Compound, Macadam Street, Rio Tuba, Batarasa. Sa bayan ng Rizal sa August 14 hapon sa Radyo Bandera Station Lobaton Compound, Barangay Punta Baja, Rizal. Sa bayan ng Quezon sa August 15 umaga sa Barangay Hall ng Alfonso 13. Sa bayan ng Nara sa August 15 hapon sa Radyo Bandera Station National Highway Corner, Banacan to Nara, Palawan. Sa bayan ng Rojas sa August 20 umaga sa Radyo Bandera Station Manga Building, Barangay 3, Rojas, Palawan. Sa bayan ng San Vicente sa August 20 hapon sa Radyo Bandera Station Public Market, Poblacion, San Vicente. Sa bayan ng Il Nido sa August 21 umaga hanggang hapon sa Radyo Bandera Station Sitio Pasto, Barangay Villa Libertad, El Nido. At sa August 22 umaga hanggang hapon sa Barangay Binasuerte Health Center. Samantalahin ang libreng konsultasyon. Sama-sama nating damin ang ganap na kagalingan. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo. Pagkatapos maligo sa umaga, i-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan. Bandera Reports Morning Edition. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkala po ng ating mga balita, mga kaibigan, mula sa ating mga munisipyo sa lalawigan po ng Palawan. Puntahan muna natin yung bayan po ng Nara. Naka-standby na po si Kabanderang Spark. Eto na, Kabanderang Spark, good morning! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning, Kabanderang Paul. Arestado na Nara PNP ang isang babae na may standing warrant sa alas 10 na umaga kamakalawa sa may bahagi na Barangay Princess Ordua, Nara, Palawan sa pangunguna ni Police Major Romerico Remo. Kinilala ang nadakip na sospek sa pangalang Arlene Yam Kukrus, 50 anyos, isang DK teacher, residente ng Sitio Mariwara, Barangay Princess Ordua, Nara. Inaristo ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Judge Melissa Grace Pirula ng Municipal Trial Court, Nara dahil sa kasong paglabag sa Section 77 ng Republic Act 705 o illegal logging sa ilalim ng criminal case number 4148 na may inilaampihan sa ang hukuman na nagkakahalaga ng 6,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Kaugnay niyan natakustudiyan na ng Nara PNP ang naturang suspect at nakatakda ng iharap sa korte na siyang nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, part kasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs. Bandera News, Philippines. Maraming salamat kay Kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan po ng Nara. Puntahan natin si Kabanderang Kaiser Gomez sa bayan po ng Quezon. Mga balita po dyan, Kabanderang Kaiser, good morning! Radyo Bandera COVID-19
Bandera Paul, magandang umaga. Mahigpit na babantayan ngayon ng Municipal Economics Enterprise Development Office o itong Medo Quezon ang lahat ng mga establishmento o mga tindahan ngayon na magbebenta ng face shield. Inaasahan kasi ng nasabing ahensya na posible na ang ilang negosyante ay sasamantalahin ang pagkakataong ito lalo pat kailangan tumalima ang publiko sa naturang panukala. Kaugnay niyan, ang mga tindahan na mahuling lalabag dito ay kanilang pagmumultahin o posibleng bawian pa ng mayor's permit. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon. Kay Sir Gomez para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Good morning. Maraming salamat, Kabanderang kay Sir Gomez, mga kaibigan. Live po mula po dyan sa bayan po ng Quezon. Sa iba pang mga balita, mga kabandera, kung naalala ninyo, ay yung hinahanap na tumulong. Oo, doon sa ito ho, yung nagsi-CPR. Kung nakikita ho ninyo, yung nagbibigay ng hangin sa dibdib ho ng biktima ng kuryente, aksidente dito ho sa may barangay Santa Monica, naibigay na ho yung 20,000 pesos sa kanya na reward, mga kaibigan. So, ito ho, kahapon, yung pagbigay sa kanya, may mga pinasalamatan po siya. Mga kaibigan, Kabanderang Ken, panoorin ho natin ito, mga kaibigan. Kumusta ang pakiramdam ngayon, sir? Meron tayong certification, meron tayong 20 mil. Ano pong masasabi natin sa GS Max Construction? Nagpapasalamat po ako sa GS Max Construction po. Malaking tulong din po ito para sa amin po. So, sir, anong masasabi natin sa pamahalaan ng lungsod po? Tayo po ay isa sa mga tinuturing na bayani ngayon. Masaya, pero siyempre kinakabahan. Ganun naman po. Okay, sandali. Okay, sir, baka may mga gusto po tayong pasalamatan? Nagpapasalamat po ako sa city government, kay Mayor Lucilo Bayron, kay Ma'am Jolie po, na boss ko po sa GSO, na nagbigay din po sa amin ng training din po. Sa Uno Hotel po kami nagpakandak po sa basic life support na training po. Maraming salamat po. Mga kaibigan, yun po si Kuya Edsel Habelio, empleyado ho ng City Hall sa GSO naka-assign. So yan ho, mga kaibigan, yung halagang 20,000 pesos natanggap na po niya. Kung napapanood ninyo yung 20,000 pesos na yan ho'y personal na iniabot ng presidente ng kumpanya ng GS Max Construction na si Sammy James Yoson, mga kaibigan. Kahapon ho, yung 20 mil at saka yung certificate of recognition. Parang appreciation ito papasasalamat, mga kaibigan. So sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong, mga hindi nag-expect ng kapalit, tulong lang ho kayo, tulong lang, mga kaibigan. Yung kaya lang ho nating maitulong kasi syempre kuryente yan. Kung wala kang sapat na training dyan, baka pati ikaw madamay. Delikado ho, mga kaibigan. Kaya ingat-ingat din ho tayo, mga kabandera. Wala hong may gusto ng disgrasya. Alas 5:47 ng morning. Sa lahat ng mga nakatutok pa rin, mga kaibigan, dito ho sa atin hong programa. Good morning sa inyo. Sino nga ito? Lilay Trocino Bernaldo. Magandang umaga. Belia Bustani. Good morning po. Watching from Brooks Point, Pangobilian, Paratungon. Magandang umaga. Rika Rico Hayashi. Good morning. Watching from Japan. Si Mercedes Guangco Tibar. Good morning. Watching from Jacana, Barangay Bangkaw, Bangkaw. God bless. Si Gary Francisco Pedro. Banderang Paul, bati ko lang mga magulang ko na nakikinig ngayon. Sana nilagay mo na yung pangalan nila. Lorna Madamag Roldan, congrats po Kuya Paul sa bayanihan. Bayanihan kang tunay. Maraming salamat. Yung pinapasalamatan niya, yung tumanggap po ng 20,000 pesos. Si Kuya Ed Habilia, mga kaibigan. Lorna Madamag, magandang umaga. Maraming salamat.
Mga nakatutok pa rin ho sa atin. Dito naman sa kabilang account. Si Ayo Richard Ligad, magandang umaga. Maraming salamat sa panonood. Dominador Caputilla, magandang morning. Berhel Karanganaw, magandang umaga po. Pa-shoutout daw siya. Si Rene Cabida, Idol, kapi-kapi tayo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Si Richard Egi, good morning, watching from Rio Tuba. Good morning, Idol. Idol, magandang morning. Kasunod na programa mo. Si Ayo Richard Ligad. Mercy Babas, magandang umaga. So mga kaibigan, yan ho lahat ng mga nagpapabati. Inubos nating lahat. Alas 5:49 na po ng morning. Sa lahat ng mga nakasama natin dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon, si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dansil. Sa ngalan po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager Carlo La Rosa, mga kaibigan, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson, nag-iwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radyo Bandera.